Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganoon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 6. Before the night end, nakatitig lamang ako sa white gown na mismo ako ang nag-design. Ang ganda ng pagkakagawa. Gumastos ako ng malaking halaga para lamang sa pinakakaabangan kong okasyon sa araw na yon. Napahugot na lamang ako ng malalim na hininga dahil hindi ko rin naman siya magagamit. Madaming umasa at naghintay din sa kasal naming dalawa ni Jabinel. Kahit ako kaya alam ko ang nararamdaman nila. Mahirap, pero kailangang tanggapin. Kinuha ko naman ang white gown sa loob ng cabinet ko. Nilapat ko naman ito sa katawan ko at humarap sa salamin. Bagay na bagay. Para akong isang prinsesa. Prinsesang walang prinsipe. Sinuot ko naman ang gown ko. Wala namang kasal na matutuloy bukas Hindi na ako aasa pa na bibiglain niya ako ng kasal. Naming dalawa. Dahil sa kanya na rin mismo nanggaling ang lahat. Wala nang kasal na matutuloy. Kaya tinigil ko na rin ang pag-asa ko na meron nga. Masasaktan lang ako kung maghihintay ako sa wala. Umikot-ikot ako nang maisuot ko ito. At tumigil din sa pag-ikot. Tinititigan ko ang sarili ko sa salamin. Mukhang wala namang mali sa sarili ko. Wala namang dapat na isipin pa si Jabinel sa akin. Pero mas ginawa niyang rason yung isa kong pagkakamali. Sabi nga nila, sa dami man ang ginagawa mong mabuti, yung mali pa rin ang mapupuna sa'yo. Kahit maliit na kamalian pa yan. Maliit na bagay, nagaya lang ba yung nagawa ko? O ginawang big deal ni Jabinel ang lahat? Total, mas malala pa ang ginawa niya sa akin noon. Mabilis ko siyang napatawad. Nagpaliwanag siya sa akin. Pero tinanggap ko rin ang mga sorry niya dahil mahal ko siya. Ganun ako kabilis bumigay sa kanya noon. Pero sa pagkakataon ngayon, siya pa ang nagmamatigas. Tama nga ako. Mataas ang pride ng mga lalaki. Dapat hindi sila inaapakan, kundi mas inaangat ko pa sila, pero hindi. Hindi ako papayag na maging ganito na lamang kami ni Jabinel. Ito lang ang sisira sa relasyon namin kung hindi aayusin. Parang sakit lang din ang relasyon Kapag hindi naagapan, lalala ang problema. Kaya habang maaga pa, alamin na kung ano ang mangyayari. Ano nga ba ang nasa utak ng lalaking iyon na si Jabinel? Hindi ko pa rin kasi makuha, maliban sa sobrang galit niya sa pagkahuli sa akin na may kahalikan. May iba pa bang rason? Nakakabaliw, nakakaloka. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Buwisit, ang dami-dami ko nang iniisip. Lunod na ako sa problema ko. Napaupo na lamang din naman ako sa kama. Napapapikit na lamang din naman at hindi ko na nakayanan ang pagtitimpi ng luha ko. Natuluyan ng dumaloy ang mga luha ko sa pisngi ko. Niyakap ko ang sarili ko. Gusto kong mayakap si Jabinel pero ayoko makita niyang umiiyak ako. Humiga na lamang din ako sa kama at ipinikit ang mga mata. Mukhang matutulog na naman ako na muling iiyak. Seeing the red carpet that I will walk, all of their eyes are straight looking at me. Their smile that made me shake. As I hold the flower in my hand, I can feel the butterflies on my stomach. Finally, the time has come when I and Jabinel hold the bow to each other. When I met him at the end of the carpet, I hold his hand and smile. "Are you ready?" he asked. I nodded to him and smiled.
My eyes are getting blurry because of the tears blocking my sight. This is what you call tears of joy. Are you ready to leave? He stepped backward and faded like an ash. I woke up as the tears falling from my eyes as I saw the gown I was wearing. Parang totoo ang lahat ng nakita ko. Pero panaginip lang yon. I slept with this gown. I slept crying and wake up in tears. This is the day, Sig. Bumangon naman ako sa kama ko. As I look at the mirror, namumugto ang mga mata ko. Umaasa kasi akong may kasal na matutuloy eh. Umaasa akong mangyayari ang kasal na pinakahihintay ko. Si Jabinel. Si Jabinel nga ba ang dream guy ko? Kaya ba hindi natuloy ang dream wedding ko dahil hindi si Jabinel ang para sa akin? Hindi eh. Mahal ko si Jabinel. Lumabas naman ako ng kwarto ko at tumuloy papunta sa kwarto ni Jabinel. 8:00 na ng umaga. Gising na kaya siya? Sinubukan ko namang kumatok pero walang sumasagot sa akin. Kaya dahan-dahan kong itinulak papasok ang pinto para silipin kung nasa loob siya. Napabuntong hininga naman ako nang makita siyang nakatalokbong ng kumot. Lumapit naman ako at bahagyang inalis ang kumot pero napakunot na lamang ako na hindi pala si Jabinel ang nasa ilalim ng kumot na yon. Jabinel? Ani ko. Unan lamang ang nasa ilalim ng kumot na yon. Pinuntahan ko naman ito sa baba, sa banyo, pero wala naman siya doon. Nagtaka naman ako, saan naman kaya pupunta ito? O baka naman gising na. So, tumuloy din ako sa baba ng hagdanan at hinanap siya sa kusina, sala, storage room, garden, pero wala siya doon. Napaupo na lamang din naman ako sa sofa. Saan ka naman kaya pumunta, Jabinel? Hindi ka man lang nagpapaalam sa akin. Pero may napansin naman akong sulat sa ibabaw ng glass table. Kinuha ko naman yon at binasa ang nakasulat. Huwag mo na akong hintayin na. Umuwi pa. Babalik din ako pa. Sa pagkakasulat niya ay medyo bara-bara pa ito. At mukhang minadali niya ang pagsusulat. Pero napaisip din kaagad ako. Saan ba siya nagpunta? Bakit hindi man lang niya sinabi na aalis pala siya? Nakakatawa lang. Dahil parang sinabi na rin niya na huwag mo na siyang pakialaman. Binalik ko na lamang din naman ang sulat sa lamesa. Naligo na rin ako. Hindi ako masaya kung isusuot ko lang buong araw itong damit na ito. Nagpalit na lang din ako ng short at sando lang. Kape na lang din naman ang iniinom ko habang ginagawa ko ang mga design ko. Medyo nahihirapan talaga akong gawin at baguhin ang mga design ko, lalo na't itinapon ko na yon. Dahil natapunan na rin naman ang kape, hindi ko na masyadong mababasa ang ilang mga design. Maya-maya lang ay napatigil ako sa pagdodrawing sa scratch paper nang may mag-doorbell. Sinilip muna ito sa bintana pero nakatalikod naman. Nang lumapit ako sa pinto para buksan ay muli naman itong nag-doorbell. Nang makalapit na ako sa gate, doon ko lang nakilala nang humarap siya sa akin. Uy, Bonnie, gulat ko pang sabi nang makita siya. Hello, ngiti pa nito sa akin. Napunta ka dito? Tanong ko naman sa kanya. May pinapatanong kasi si Toby we. Aniya, ano yon? Kung tapos ka na daw ba sa design niya? Tanong pa niya. Umiling naman ako sa kanya. Hindi pa pero sabi naman niya hindi ba? Ibibigay ko na lang daw kapag ka natapos na ako. Tumango naman siya sa akin. Oo daw pero aalis na kasi si Toby we. Ha? Aalis? Saan naman pupunta yun? Tanong ko pa sa kanya. Teka nga, sa loob na tayo mag-usap. Pumasok naman siya sa loob at tumuloy sa bahay at naupo naman. Binigyan ko naman siya ng juice at tinapay. Anong sabi mo? Aalis si Toby?
Saan siya pupunta? Natanggap kasi siya sa isang clothing line sa London. Kaya ayun, tinatanong niya kung pwede raw ba niyang makuha. Anya pa. Wala kasing nababanggit si Toby sa akin tungkol dyan eh. Pero, ang galing sa Europe pa talaga siya magtatrabaho. Saka, okay lang naman kung kunin ka agad dito eh. Nakagather din naman ako ng mga idea sa mga design niya eh. Binigay ko naman sa kanya ang mga clear book na hiniram ko noon, na naglalaman ng mga design ni Toby. Kailan pupunta si Toby sa London? Bukas na ang flight niya. Nanlaki naman ang mga mata ko sa sinabi niya. Ha? Parang ang bilis naman yata. Ibig sabihin, nag-resign na siya sa company namin? Tanong ko pa. Tumango naman si Toby. Inaayos na niya ngayon yung mga papers niya, maging yung resignation letter niya sa company ninyo. Kaya nga, pinadaan sa akin yung clear book niya dahil yung mga to be revised pa daw na design niya, yun pa daw ang natanggap sa London. Pagkukwento pa niya sa akin. Ang galing naman ni Toby. Bakit kaya siya aalis pa? Napabuntong hininga naman ako. It's a great opportunity for my cousin. Tsaka, nakwento niya na parang ang arte na daw ng boss niya ngayon, kaya, yun, nag-apply siya sa iba. Kaya, na-approve naman ang mga design niya. Ayun, tuwang-tuwa. Nalulungkot naman ako. Ang galing kasi ni Toby Mukhang may mapapatunayan pa siya talaga sa pagiging designer niya. Lumapit naman ang bahagya sa akin. Si Toby, bakit ikaw? Wala ka pa bang napapatunayan sa sarili mo? Di ba bumibenta naman yung mga design mo? Tumango naman ako sa kanya. Oo, kaya lang, ngayon kasi medyo nahihirapan na rin ako Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Sa design ko, wala. Ngisi ko pa sa kanya. Teka, may nasimulan ka na ba? Tanong pa niya. Umiling naman ako. Wala puro scratch at mga ideas lang din ang nakuha ko. Napangitan naman ako kapag idinodrawing ko ngayon yung mga ideas ko. Ang kalat at ang dumi lang lagi. Parang ang dumi laging tignan Parang hindi ako nag-design Tinapik naman niya ako sa balikat ko. Baka kulang ka lang sa inspirasyon, hindi ba? Wala naman akong naisasagot sa kanya. Dapat nga, may fluent yung idea mo. Lalo na't na in love kayo sa isa't isa ng boyfriend mo. Dapat hindi mo hinahayaan na mawala yan. Sayang. Ikayayaman mo pa naman yon. Napangisi na lamang din ako sa kanya. In love na in love? Sa tingin ko, wala nang mauutal sa pagitan naming dalawa. Oh, wait. Ano ba pinag-uusapan natin? Love, problema, or design problem? Taas pa niya ng kilay. Both. Tawa ko pa ng mahina. You want me to help you? He asked. Sure, why not? Ani ko pa. Sige, i-cheer kita. Tawa pa niya. Napailing na lamang din ako sa kanya. Ang adik din pala nitong si Bonnie. Baliw ka. Kaya mo ba? He confidently nodded to me. Ako pa ba? Ngisi pa niya. So we started to clean up the messy table. Naupo lang ako sa sahig habang siya ay tinuturuan ako na maging concentrated sa gagawin ko. Pinapikit niya muna ako. So I breathed in and out para mas magtuloy-tuloy yung mga ideas ko. Suggest niya rin na wag daw ako mag-i-start sa scratch, kundi diretso na mismo sa artwork paper ko. Kakayanin mo yan, princess. Para saan pa yung mga kamay ko? Na magagaling gumuhit, hindi ba? Ngisi pa niya. Oo na, Bonnie. Dami ng boka Hagik-gik ko pa. So, it takes 2 hours para lang matapos ko ang 3 design ko. Ayoko pa sanang tignan ang mga ito dahil baka maging epic fail lang ang mga ginagawa ko. Princess, tignan mo kaya. I never thought na magagawa mo tong ganito kagandang design na to. Paano na lang kaya kung may kulay
at sinusuot na hindi ba? Dahil sa sinabi ni Bonnie, minulat ko ang mga mata ko at doon ko lang na-realize na ang ganda pala sa mga mata ng mga designs ko. Thank you, Bonnie, ngiti ko pa. Wala yun. Tignan mo. Ang exotic tignan. Aniya pa. Exotic? Oo, kakaiba. Parang walang katulad na iba. Nakakakuha ka ng ilang ideas na design ni Toby pero iba pa rin talaga ang ginagawa mo. Good job, princess. Tapik pa niya sa balikat ko. Salamat talaga ha. Kung hindi sa'yo, wala pa rin yata akong magagawa ngayon. So at least, may 4 pa akong gagawin. Kaya mo na siguro yan, ngisi pa niya. Oo, binigyan mo kasi ako ng idea rin eh. Nga pala, mauuna na ako ha. May dadaanan pa kasi ako eh. Aniya at tumayo sa kanyang kinauupuan. Salamat din. Salamat ulit. Saka pwede ba akong sumama sa paghatid kay Toby bukas? Gusto ko kasi siyang i-congratulate ng personal eh. Oo ba? Kindat pa niya sa akin. Sige na, mauna na ako princess ha, Aniya. Lumapit naman ako. At akala ko kung ano ang gagawin niya sa akin. Yun pala ay bebesuhan niya lang pala ako. Pero medyo tinaasan ako ng balahibo nang haplusin niya ang braso ko. Bye princess, see you ulit. Tumango na lamang din naman ako at tinignan ko ulit ang mga nagawa kong design at inilagay sa aking portfolio. At least kahit papaano, mababawasan yung gagawin ko. Si Jabinel. Oo, si Jabinel pa pala. Saan naman kaya nagpunta yon? Kaya rin ba niyang hindi tinuloy ang kasal namin dahil aalis siya ngayon? Saan ba siya talaga nagpunta? Hindi ko talaga maget kung anong meron, pero sana wala namang masama na mangyari sa kanya. Sana. At dito na po nagtatapos ang chapter 6 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.